Hello, kamusta po? Magandang araw sa inyong lahat. Pag-uusapan natin ngayon ang anti-terrorism law. Okay, ang anti-terrorism law, ito po ay hindi para gipitin ng kahit na sino, gaya po ng kinakatakot ng maraming Pilipino. Hindi ko naman sinasabi ng majority. Marami, kasi marami talaga, lalo ngayon sa social media, ang mga kalaban ng presidente o kalaban ng gobyerno, no, ay tumatrabaho rin. Kung ang gobyerno ay nagkakaroon ng information dissemination, ang mga kalaban niya rin ay nagkakaroon ng misinformation dissemination activities. Yun nga yung mga rally-rally dyan sa UP, rally sa Mendiola, and just recently, di ba, na-disperse yung sa Cebu na nag-rally dahil nga violation yun ng quarantine protocol. Ganon din dito sa Mendiola, yung mga bakla na nag-rally na walang permit. At ngayon tinatanong nila kung ano ang violation. Alam naman nila na may nilalabag talaga sila. Ay nako, gusto lang talaga nilang subukin, no? At gusto nilang sila ay masaktan para ngayon sasabihin nila etong anti-terror law mas matindi kapag naging batas. Kaso hindi ganoon ang nangyari. Kumbaga, pinoprovoke ng mga dilawan, ng mga yellowish, okay, ng mga yellowish at ng mga reddish ang gobyerno. Ang hindi ko rito maintindihan ay yung mga tumutol dito sa Senado. Dalawang senador ang tumutol dyan, ha. Alam niyo naman, as usual, Senator Senator Francis Kiko Pangilinan, asawa ni Sharon. Okay, ang tatay ni Kaki. So tinutulan niya yan. Tapos etong si Riza Ontiveros. Sabi nga ni Francis Pangilinan, tingnan natin. Sabi niya, hindi tinutugunan ng anti-terror law ang problema ng sakit at gutom na dulot ng pandemya. Ngunit sa pilitang itong isinusubo sa taong bayan. Basura ang pilit na isinusubo sa taong bayan. Dapat ibasura ang walang kwentang batas na ito at handa tayong questionin ang constitutionality ng batas na ito sa Korte Suprema. Okay, so yun sabi ni Senator Pangilinan. Pero kay Riza Ontiveros, wala pa tayong ganong naririnig sa kanya o nababasa. Pero tutol talaga siya rito. Kasi nga, sila yung mga tinatamaan dito sa kanyang palagay. Okay? Bakit ko sinabi sa kanyang palagay? We'll talk about that later. Okay, so ang mga nag-yes, okay, noong February 26, 2020, 19-2. Okay, 19 in favor and then 2 ang anti. So si Sonny Angara, Nancy Binay, Pia Cayetano, Bato de la Rosa, Franklin Rilon, Win Gatchalian, Bongo, and Richard Gordon, Ping Lacson, Lito Lapid, Amy Marcos Manny Pacquiao, Grace Poe, Bong Revilla, Tito Soto, Francis Tolentino, Joel Villanueva, Cynthia Villar, and Mig Zubiri. So sila yung mga senador na pumabor dyan sa anti-terrorism law. Okay? Now, pag-usapan na natin ito mismo. Maalala ninyo, merong tinatawag na Human Security Act noong 2007. 2007, so it was during the term of President Gloria Macapagal Arroyo or PGMA. Okay? So, ang problema dito sa Human Security Act ng panahon ni PGMA, tinutulan din to ng maigting. At dahil doon, ang mga mambabatas ay masyadong matatakutin sa mga pagtutol noon. Diba? Lalo na sa media. So, halos walang pangil ang isang malatigreng batas. So, anong nakakatakot doon kung hindi ka naman makakagat at masasaktan ng batas na to? Para ka lang humahinarapan ng isang malaking tigre at lalambingin ka lang pala. So ngayong panahon ni President Duterte, nakita nila na talagang desidido ang Chief Executive na pangalagaan, i-secure, lalo na yung mga nangyari just recently na nung naghahatid ng ayuda ang mga pulis na nag-escort doon sa mga teachers sa bandang norte, langhiya, inambush ng mga NPA, dinekwat pa daw ang pera, yung SAP pera. O, di ba? So, maliwanag yan na gawain ng terorismo yan.
Tapos nagagalit sila pag tinatawag ng terorista. Eh, anong tawag nyo sa inyo base sa ginagawa nyo? Bayani. Ngayon, nagkaroon lang naman actually ang pagkakaiba lang ng Human Security Act at ng Anti-Terror Law or yung Anti-Terror Act of 2020. Nagkaroon lang to ng mga konting amendments doon sa Human Security Act. Okay, so the first difference, let's talk about that. Base dun sa Senate bill nito na 1083, yung section 4. Ang sabi, ang terorista daw ay, okay, a terrorist is defined as someone who, okay, now letter A, engage in acts intended to cause death or serious bodily injury to any person or endangers a person's life. Letter B, engage in acts intended to cause extensive damage or destruction to government or public facility, public place or private property. And then letter C, engage in acts intended to cause extensive interference with, damage or destruction to critical infrastructure. Letter D, develops, manufactures, possesses, acquires, transports, supplies, uses weapons, explosives, or biological, nuclear, radiological, or chemical weapons. And, yung panghuli, release of dangerous substances or causing fire, floods, or explosions. So, maliwanag, yung mga gumagawa ng ganong klase. No, kung titignan na lang natin ito, let's summarize this. Okay, itong 5 na to. No, A, B, C, D, E, F. Okay, so, E pala. A, B, C, D, E. 5. Okay, let's summarize this. Okay, yung first part nito ay pamiminsala daw. No, merong intensyon na makapahamak ng buhay, makapatay ng tao o ng mga tao. Yung mga sumunod ay mga infrastructure, mga facilities. Okay, kagaya ng tulay, dam. O, yung dam, para mag-cause ng flood, paano yon? Papasabugin ngayon tong dam. Di syempre, wawasak yung humaharang sa tubig, kakalat yan, magkokos ng parang ondoy uli. Dahil mabubuksan by force ang isang dam, matatama yung iba. Series yung dams na yan, lalo kung galing ng norte, di ba? So yari na naman ng Metro Manila because of that. Ang isang dam, pag pumutok yan, bubulwak ang napakaraming tubig papunta sa susunod pang dam. Talagang, fucking damn shit ang mangyayari. Lubog ang Metro Manila. So, yun isang halimbawa ng acts of terrorism. Yung pagkakaroon daw ng mga, basta intensyon na pumatay, makapatay, makapanakit extensively, at yung makapaminsala ng mga ari-arian ng gobyerno, pribado. So, nahahati lang po sa dalawa. Ngayon, ang tanong ito, pag ako ba lumabas at nagrally, okay, at sinabi ko, binoise out ko, yung aking pagtutol o yung aking political view, ay matuturing ba ako na isang terorista? Okay. Well, base na rin doon sa 5, hindi po. Okay, so maliwanag dito, yung mga terorista or terorismo ay yung mga binanggit na 5 doon. So hindi rito kasali yung advocacy protest, dissent, stoppage of work, industrial or mass action, and other similar exercises of civil and political rights, which are not intended to cause death. Ulitin ko, which are not intended to cause death or serious physical harm to a person, to endanger a person's life, or to create a serious risk to public safety. Okay, so maliwanag kapag walang ganong klaseng layunin, no, yung nagrally lang diyan sa labas, so pwede silang pabayaan, pwedeng i-disperse base sa isang batas natin, i-disperse sila peacefully. Pero hindi sila pwedeng ituring ng mga terorista. Okay, so itong isa pa. So I hope na maliwanag na to sa atin. So yung mga kabaro natin dyan, ang mga aktivista,
wag po kayong matakot na maglabas. Kaya ang tanong lang, ang sinisigaw lagi nila is, this is another way of curtailment of freedom of expression. Okay, which is a guaranteed but limited constitutional rights. So maliwanag, hindi ho kasali yun. Kung hindi nyo pa rin po nakaintindihan ito, please don't forget to subscribe, click like and the bell notification button, and then tsaka po kayo mag-comment kung hindi nyo nakaintindihan yan. Okay. Now, another amendment. Sabi, dati kasi 3 days. That's a default. Kapag ang isang tao na inaresto mo o hinuli mo, kinulong mo because caught in the act or CIA, dapat, or yung paghihinala, basta alam nyo na yun, yung warrantless arrest. Okay? Hinuli mo, kinulong mo, dinitain mo. Dapat within 72 hours or 3 days, dapat yan ay makasampahan mo na ng kaso sa piskalya. Dahil kung hindi, madadali ka ng arbitrary detention kung nasa barangay, police, or military facility. Pero kung ikaw na pribadong tao ay umaresto at dinitain mo sa bahay mo o sa bahay niya yung tao, at hindi mo nasampahan ng kaso, delikado ka ngayon sa illegal detention. Okay, so alam nyo na yung pagkakaiba ha. Kapag taga-gobyerno ang gumawa ng pagpigil sa kalayaan, kinulong sa bahay o sa facilities, that is arbitrary detention. Kapag illegal, lagpas na sa 72 hours. Or serious illegal detention or illegal detention kapag ka pribadong tao, pribado yung facility. Now, balikan natin to. So from 3 days ay ginawang 14 days. Pero extendable din yan ng another 10 days. So 24 days in total. Kasi nga, ang layunin naman, bakit naman halimbawa, itong isang pinaghihinalaang terorista, nahulihan ng mga may dalang mga pampasabog, may mga EID or explosive devices. Now, EID meaning explosives, I forgot the letter I. I forgot, sorry. Basta EID tawag nila dyan. Okay, so nahuli yung may dala ng EID, pampasabog, no? O yung ginagamit sa pagbubagawa nito. So ngayon, syempre kailangan ng alamin ng gobyerno yan. Diba? So kung 3 days lang, medyo mahirap mag-imbestiga, napakaikli ang panahon, sabi nila. So ngayon, dahil nga hindi biro ang act ang gawa ng terorismo, o lalo na yung epekto nito, so kinakailangan solido yung pag-iimbestiga. At para naman daw, syempre, maiwasan pa yung another terroristic act na posibleng gawin ng isang to. Kasi, tingnan mo pag nahuli yung isa, pinakawalan mo siya. Diba? Kasi hindi mo makakasuhan. Wala kang sapat pang ebidensya. Pinawalan o nakapagpiyansa, mga ganyan. Sa tingin nyo ba, tatahimik yan, titigil yan? Hindi, tuloy-uli yan. So, pampigil din yan. Tapos, para yung investigasyon na gagawin, dire-diretso, wala nang delay-delay. Diba? Wala nang delay, dire-diretso, maayos ang investigasyon na magaganap. At saka itong isa pa. Ito, di ba sinabi ko kanina, Prinayo, it was certified by the President as urgent bill. Okay, nung panahon ng ECQ. Bakit nung panahon ng ECQ? Talamak ang ginagawa ng mga NPA noon. Pati ng mga pasaway sa Mindanao. No. Ang problema, hindi mapakinabangan yung Human Security Act kasi nga ito isang batas na walang kwenta, sa madaling salita. Dahil sa dami ng mga tumutol, lahat ng tinutulan, inamyendahan, o ayun, isang lumaki na yung tigre, o leon, ngayon wala namang pangil. So, walang kwenta. Hindi nakakatakot, itsura lang. So ngayon, itong Anti-Terrorism Act of 2020, so ngayon naka-GCQ tayo. So gaano to ka-importante? Ngayon GCQ na. So ngayon GCQ na, ang mga terorista kumikilos din. Gumagalaw din para makapaminsala. At alam niyo naman kasi kung anong mangyayari ngayon. No? Halimbawa, meron dyan isang nagrarally, isang grupo. And then here comes the terrorist.
So yung isang grupong nagrarally, naglalabas ng kanilang saloobin, ay hindi nila kabaro. Okay. Ngayon, eto sila, titirahin nila yung mga yon, pasasabugin nila. So sino ngayon ang sisisihin doon? Kasi yung nagrarally ron ay mga anti-government or anti-Duterte. So sino ngayon ang sisisihin? So syempre ang presidente. Kasi nga kalaban niya yung mga nagrarally. At laban sa kanya yung mga pinag-uusapan nila. So ganun yung tinutukoy dito. Ngayon, ang kagandahan nito dahil inaprobahan na or pinasa na ng presidente, so may dagdag ng proteksyon ang taong bayan mula sa mga terorista. Okay, from acts of terror. So yun ang layunin. Okay, naalala nyo ba yung Rizal Day bombing? Yung mayroon na putulan ng paa, LRT yan, na pinasabog nun. Yung mga seeds dyan sa Mindanao. So ngayon, kung meron tayo nito, hindi na ganong magastos. Bakit? Alam naman na, merong na ID ang ating gobyerno na mga possible terrorist or confirmed terrorist. Pero yung akto pa lang ng pagterorismo ang hindi pa nakikita ng gobyerno o nakitang ginagawa. So, from there, pwede na silang arestuhin. Diba? Halimbawa, makita mo yung isang grupo na yan, nakahina-hinala ang kilos, sinundan nyo, natuklasan ninyo na parang may kakaiba silang ginagawa na may kinalaman sa malakihang pagkapinsala ng public safety, public structures, at o kaya ng buhay ng mga tao. So, pwede silang arestuhin, ikulong, and within 14 days, tuloy-tuloy ang investigasyon. Kung kulang ang araw, then additional 10 days. So, maximum of 24 days na pwede silang nakakulong. Hanggang sa sila po ay masampahan na ng kaso. Kung lampas po doon, then the government should let them go. Ganun lang yun. Kung walang ebidensya, laya. Okay? And then, i-compensate. Mas maganda kasi nga, napagkamalian. But ang gobyerno naman ay fair naman sa mga bagay na yan. Sabi naman ni itong dating Solicitor General si Florin Hilbay. Ito yung isa sa mga tumakbo sa 8 Diretso. Kaalala niyo ba yun na masyadong matanda? No? Kapareho pala siya ni Kalida na Solgen. Ito ang Solgen ni President Noynoy na hindi nakakita ng mga paglabag na ginawa ng ABS-CBN. Kasi nga, katropa. Diba? Katsokaran ng kanyang amo. Ang pinagmamalaki nito ni Hilbay ay yung pagkapanalo ng kanilang isinampang kaso laban sa China doon sa The Hague, dyan sa France. Ngayon, sabi niya ito, today, the President signed the terror bill into law as the Philippines breached the 40,000 level for COVID-19 cases and recorded the highest single-day total of 1,531 new cases. Sabi niya, Sir, no law can defeat the virus. No law can defeat our will to fight for our constitutional rights. Florin Hilbay, former Solicitor General, July 3, 2020. Ang lupit, di ba? At sa kanilang dalawa nito ni Kiko, halos pareho sinasabi. Gusto ko lang i-address tong silang dalawa eh. Senator Kiko Pangilinan, you should know, okay, na bukod sa gutom, okay, bukod na naging sanhi kasi ng pandemya, hindi naman po kinakalimutan ng gobyerno, okay, ang iba pang mga problema ng bayan natin. At hindi ho naman dapat na idinidikit ang gutom dito sa anti-terror or terrorism law. Okay? Well, actually, ang gutom, mariresolve yan kapag naubos na ang mga terorista. At yung mga supporters ng mga terorista. Hindi ba? So, Florin Hilbay, Attorney Hilbay, hindi ko maintindihan ang logic mo, but I would say, your argument is fallacy. Bakit fallacy? Kasi, hindi nagpe-follow eh. Isipin mo, ang pinag-uusapan is anti-terrorism law because meron bang pangangailangan? Yes, there is. Marami tayong mga terorista rito. Like what I've mentioned a while ago during
ECQ times when some policemen escorted some DSWD people, okay, in the northern areas of the Philippines. Then they were ambushed, killed, and they were robbed by NPAs. Kinuha yung pera, yung SAP. Oh, isipin mo na lang yan. Ngayon, ang COVID-19 ay hindi naman po tinatalikuran ng presidente. Diba? At alam ng buong mundo na ang COVID-19, ang pinsala nito ay grabe sa ekonomiya. So maraming nawala ng trabaho, wala ng trabahong babalikan pagkatapos ng problemang ito. Pero ang maganda rito, ang gobyerno tumatrabaho, pinaparamdam sa taong bayan ang kanilang pagtulong. Although alam natin, hindi naman perpekto lahat eh. 'Di ba? Ang DSWD ay may sablay. Pero bilyon-bilyon ang binababang pera at natatanggap ang libu-libong perang pinamimigay sa pamamagitan ng SAP or ng SBWS. Minsan sumasali pa tong DOLE. OWA, sumasali rin para sa mga OFWs. So yan ang takbo ng ating gobyerno. Sa kabila ng ganitong problema, ganitong klase ng kaguluhan, ang gobyerno natin ay secure. Okay, sinisecure ang ating kaligtasan laban sa mga pesteng terorista. Gusto niyo ba na meron na lang biglang mamumugot, magpapasabog diyan, dumaan na sa harap ng pulis, o hindi man lang masita kasi walang warrant of arrest? 'Di ba? Natatakot hulihin. So, at least kung ngayong meron tayong ganitong batas. So, mere suspicion, no? And then nagkaroon ng surveillance at nakita talaga na may talagang malaking probability na talagang tong taong ito ay isa sa mga terorista, ay pwedeng arestuhin. At kung kulang ang ebidensya, pwedeng magtagal up to 24 days sa kulungan para makompleto yung investigasyon, mapigilan ng posibleng another act of terror na pwedeng gawin ito. Now, puntahan naman natin itong si Chel Jokno, Attorney Jokno. Sabi naman niya, no law will ever cow us into submission, at kung gaano kalupit ang batas, ganon din katindi ang ganti ng taong bayan. Sa kahit sinong mananakop o diktador man, ito ang paulit-ulit na pinatunayan at paulit-ulit na patutunayan ng mga Pilipino. Di tayo pasisiil. Tama, hindi ka pasisiil. Matigas ang ulo mo, Attorney Chel Jokno. No? Talo ka na, ibig sabihin, nilampaso ka na sa eleksyon. Ayaw ng taong bayan sa'yo, kaso kung bakit ba naman pinipilit mong paniwalaan kayo ng grupo nyo na kayo ay dinaya. Diba? Bakit hindi ka magtanong? Baka may kamag-anak ka na hindi ka rin binoto. Yung malahing kamag-anak mo, kaya tanungin mo rin. Mga kaprobinsya ninyo, tanungin mo rin kung binoto ka ba nila. Diba? Lagi nyo pinagpipilitan na ang gobyerno intensyon na manggipit, magmalupit. May toyo ba kayo? Ibig ba sabihin yan ang gagawin ninyo kung kayo nagsipanalo? Manggigipit, mamumuisit ng taong bayan, mamimirwisyo? Ganun ba? Kasi tinangka mo rin pumasok sa politika. And the same politics, Philippine politics. Ngayon, talo, epal muna. Now, ito naman tong kolokoy na to, si Jose Maria Zison, ang promotor ng komunismo dito sa Pilipinas. Sabi niya, Duterte could not have chosen a better time than now to seal his political doom. This traitor, tyrant, butcher, plunderer, and incompetent Duterte thinks he can use his last 2 years in power to use state terrorism and fascist dictatorship to rule beyond 2022 and pick his own successor. Kajoma, mukhang namang mali ka doon. Actually, yung nakarang administrasyon, yung anak ng kaibigan mo, sila yung nagtangkang mamili ng papalit sa kanila. Alam nyo na, protectionism. Yun lang naman yun. Grabe naman, traitor, tyrant, butcher,
plunderer, incompetent. Alam mo, high school, college pa ako. Nakikita ko na yan. Lagi nyo nang sinasabi yan eh. Ng mga alagad ninyong mga LFS or League of Filipino Students. Lagi nang binabanggit yan. Ramos pa, presidente nun. Wala sa inyong matinong presidente. Wala sa inyo kasi laman ng utak ninyo. Kayo mga komunista, kayo lang ang magaling. Ewan ko kung totoo. Kasi pagdating naman sa eskwelahan, ang mga komunista kong kaeskwela, Diyos ko po, paiyakan makatres man lang. Nag-i-special project, makatres man lang. Flat 1 ang mataas na grado. Diba? 3 is pasang-awa. So, normal sa kanilang maka 4. Bagsak. Kaya ngayon, naintindihan ko naman kung bakit ganyan ang reaction ni Joma Sison at ng mga ibang katulad niyang kumukontra sa gobyerno. Sabi nga rito sa isang memes, please junk anti-terror bill, mauubos kami. Joma Sison, CPP, NDF, NPA, terrorist group founder. Alright, so yun lang po ang ating ang aking thoughts about dito sa anti-terrorism law. At salamat muli dun sa nag-request na talakayin natin to. Okay, so nawa naging malinaw na po at maalis na yung takot ninyo. Wala ho tayong law-abiding citizen. Wala ho tayong dapat na ikatakot. Ang may dapat ikatakot dito, yung mga ngayon pa lang ay putak na ng putak, kiyaw na ng kiyaw. Kasi nga, sila naman talaga yung kumukontra sa gobyerno. No? Okay na yung pagpapahayag ng kanilang pagtutol. Pero ang problema, meron pang aksyon na nakakapanakit, nakakapinsala ng ari-arian, nakakamatay ng mga tao. So yung pong mga gumagawa niyan, sila po ang subject po ng batas na to. No, ng Human Security Act na mas lalong pinatatag at lalong pinatapang ng Anti-Terrorism Act of 2020. And salamat sa mga senators, 19 senators na pumabor. Okay, at kay President Duterte na pinirmahan na ang batas na to. At ngayon ay isa ng batas effective this coming July 13, if I'm not mistaken. And kapag ito'y question sa Supreme Court, I hope that Supreme Court will decide in favor of the Anti-Terrorism Act of 2020. With with nothing to be amended on this law. Alright, so magandang gabi po sa inyong lahat at pagpalain kayo ng Panginoong Diyos. Ingat po kayo palagi. Don't forget, kung hindi ka pa nakasubscribe, ano pang hinihintay mo? Unahan ka ni COVID-19. And please join me doon sa ating ongoing challenge. Walang magkaka-COVID. So stay inside. Kasi sa 2022, babawi tayong mga Pilipino. Okay? Maraming salamat po.